pag sa sobrang kaba na hindi ko pa nasasabi, ina-expect ko na kaagad na mag-stutter na ako. So kung mag-tatatatat na naman ako, sorry po. Ibig sabihin, pasensya na, hindi tayo, ah, sabi kasi ni Cholo, isipin mo na lang mga estudyante mo yung kausap mo. Sabi ko, ang hirap naman na maging estudyante si Pastor Nubem. Opo, ay, kwento ko daw po. Ano po, Cholo and I po were leaders sa church. Pero nahulog po kami sa kasalanan and so maaga po kaming karoon ng alpha. Pero during that time, hindi po kami married, so hindi po kami nagsasama sa isang bahay. So pag check up ko po, pregnant po ako nito. Sobrang takot na takot po ako sa sa tawid ng MRT. Tapos sa, ang tawag doon? Footbridge. Lahat po ng footbridge kahit hindi pa ako pregnant. Pero kahit mag-aaway kami ni Cholo, hindi ko siya pinapansin. Pagtatawid ng footbridge, nakahawak na ako sa kanya. Pagbaba ng footbridge, ayoko na sa ulit hawakan. So, ganun. Yung feeling, independent pero hindi naman. So, yun po yung kwento doon. So, yan. Okay, yun na po yung Today po, gusto ko, hinihiling ko po kayo na please erase niyo po sa isip ninyo yung kung meron mang parang first impression ninyo na mayabang or ano ba? Um, sorry. Um, ma maingay or minsan insensitive or masungit na teacher, Clark, nagbabato ng sabi niya kasi nagbabato ng ano to, ng notebook. Masungit po talaga ako, pasensya na. Kasi I have to kung pag hindi, liligawan ako ng estudyante eh. So, please po, i-erase po niyo po muna sa isip ninyo kung ano man yung kung meron mang hindi naging respond ko sa inyo. Minsan, paki-erase lang po muna just for this moment and para mas ma-focus po natin yung word na i-impress po sa atin ng Panginoon. So, yan. Sige po. Saan ba to? Ay, sorry. Ayan. Sige po. Ang atin pong title po ay The True Beauty of a Woman. Actually po, I was thinking of 3 topics. First one was about mental health kasi yun nga yung parang nag-struggle ako the past couple of years through the help of Pastor Enrico. Medyo okay na po yun. Second po, about family life. Kaya lang po, naisip ko, medyo yung atake talaga no? Yung atake, baka hindi ko po mabigyan ng justice kasi since na-share na rin po yun ni Sister Jorina. So sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng topic na sa tingin ko very timely, pero at the same time, kakapulutan din ng aral and lesson and blessings from you na siya yung mag-glorify. And sa tingin ko ito, hindi dahil ako yung bidyan, kundi dahil feeling ko ito yung nagpe-press ng parang urgency sa puso ko na inimpress ng Panginoon. So ang text po natin ay manggagaling sa 1 Peter 3:1-6. Sige po, open niyo po yung Bible ninyo kung meron po. Ayan. Sige. Sa first 1-3 po, babasahin po ng mga babae, and then sa 4-6 po ng mga lalaki. Sige po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. That even if some do not obey, do not let your Okay po, sa mga lalaki naman po, 1, 2, 3, go.
Okay, pray po muna tayo. Panginoong Diyos, Ama, salamat po, O God, sa magandang araw na ito, O God. Salamat, Lord, sa opportunity, sa pagkakataon, Panginoon, na muli, Lord God, ay ikaw, Panginoon, ang may taas, Panginoon, sa bawat sasambitin ng aking bibig, O God. Salamat, Lord, sa bawat isa na iyong ginawi dito sa aming panambahan, O God. We pray, Lord, na maging open din ang kanilang hearts and mind, Panginoon, na makinig. And Lord, help me, Panginoon, na ma-overcome, Panginoon, yung kaba, Panginoon. And ikaw, Panginoon, yung magbigay ng wisdom, Panginoon. At ikaw din, Panginoon, yung mag-glorify sa bawat salitang sinasabi namin. I-bless mo, Panginoon, hindi lang ang mga kananayan, kababaihan, kundi lahat ng nandirito, O God. Purihin ka, Ama, sambahin ka itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, iyan po. Okay, so start po tayo. Sabi po sa Merriam-Webster, ang beauty daw, sabi niya po ay, beauty is the quality of being pleasing, attractive, and deeply satisfying to the senses of the mind, often evoking admiration, delight, or intense pleasure. So, sabihin, maganda sa paningin, o kaya kaaya-ayang tingnan, o kaya maayos, malinis, that's beauty. Ano pa? It is a subjective, aesthetic experience found in people, pwedeng sa mga tao, nature, sa paligid, or in art, encompassing both visual, sabihin, nakikita, appeal, and internal characteristics like kindness, patience, peace, yan. Okay po, so meron po tayong iba't ibang definition ng beauty. So tignan po natin muna. So, meron daw tayo itong top 10 people's most beautiful women. Nandun kaya tayo? So, tignan natin kung nandito tayo sa top 10 people's most beautiful women. Ang top 10 natin ay si Gal Gadot. Kilala niyo po yan? Si Wonder Woman po. Ang top 9 po ay si Madison Beer. Di ko kilala kung sino. Next natin ay si Sydney Sweeney. Top 7 ay si Shailene Woodley. Ito si Divergent yata yan. And then top 6, si Kriti Sanon. And then top 5, si Margot Robbie. Top 4, si Hanaya Amir. Top 2, si Dilraba Dilmurat. Oh, top 3 pala. Top 3, si Nancy McDonald. K-pop, ano to? Kilala to ni Alpha. And ang top 1 ay si Anne Hathaway. Ito po ay 2026. Ano? Sabi po ito ng peopleph.com. Wait lang, tignan natin, Pastor. Meron pa po dito ang next. So, meron namang Filipina. Ito, mga Pinay. Filipinas in the 100 most beautiful faces. Ito ay mula sa, saan ko nga ito kinuha? Cosmo.ph or cosmopolitan.ph. So 100 po ito, pero pasok po yung ilang mga Pilipinas sa 100. Pang number 4 po ay si Andrea Brillantes. Ang number 37 ay si Alexa Ilacat. Hindi ko alam kung kilala ng mga lola, baka hindi. 40th ay si Liza Soberano. 82nd ay si Kim Chu. And ang sinasabi nila na si Marian Rivera. Alam niyo po ba na si Marian Rivera ay tinuturing nilang, wait lang. Sabi nila, si Marian Rivera daw po ay benchmark for beauty in 2026, sabi ng cosmopolitan.ph. Alam niyo po ibig sabihin ng benchmark? Para po siyang yardstick. Sabihin, mahaba, malaking ruler. Hindi po yung meter stick. Yan, parang gano'n, susukatin. Kung ganyan yung ilong mo, maganda ka. Kung maganda yung mata mo, maganda yung bibig mo, parang Marian, maganda ka. Pero pag hindi ganyan yung benchmark kay Marian, ibig sabihin, hindi maganda. Mabuti lang. Joke lang. Mabait lang. So, yan daw po. Next natin. Ay, sorry. Sorry po, nag-back.
Okay. Meron po tayo itong estimated procedure popularity among Filipino patients. This is from 2024 to 2025. Ito ay mula sa who did cosmetic enhancements. Ibig sabihin, nagpaganda or nagpa-enhance, yun yung tawag nila no? Pero in other term, nagpa-opera. Okay po? Hindi belo pastor kasi pag belo, parang non-surgical yun Sabihin, sabon-sabon lang talaga yun. Ito ay mula sa Philippine Association of Aesthetic Surgeons or PAAS. Yung pinakamalaking bahagi po, or pinakamaliit po muna pala, 12%, gaano makita, that's breast augmentation. Ibig sabihin, nagpalaki ng dibdib. Yung white naman po, 18%, which is liposuction. Pwede sa braso o kaya sa bewang, nagpa-sexy. And then we also have 25% na nagpa-nose lift, yung rhinoplasty. Yun po yung bandang parang dark brown. Yung pinakamalaking part, alam niyo kung ano yun? Ito ay Botox, yung ini-inject sa mukha para walang wrinkles. O kaya minsan sa bibig, fillers. Kung minsan naman sa ganito, kapag nagsasag na, yan, nanay, ganyan. Kung nagsasag na yan, ini-injectan. So, Botox ang tawag. Yun ang pinakamalaking percentage. Ito po ay base sa datos ng PAAS. Ito ay from 2024 to 2025. Ibig sabihin, yung data ng 2026 hindi pa pasok dito. Pero i-assume natin na ito ay increasing pa. Okay, meron pa. Ito ay estimated annual whitening soap sales in the Philippines. Siyempre, nag-compute ako kasi sabi ni Pastor, hindi siya nagko-compute kapag wala siya sa classroom. Sabi po sa data na kinuha ko, ito ay annual units sold in millions. Pag sinabing units po, per bar soap. Ito ay kinuha ko mula sa internationaltradeadministration.gov, yung kanilang website. Yung 20 million po, mula sa 1990 to 1999, ganun kadami bumibili ng whitening soap. And during that time, anong sikat? Silka at saka Likas, papaya. Yung 2000 to 2009, which is 52 million, annual po ito ibig sabihin, you will multiply by 10 pa yan. Ibig sabihin, kasi 2000, sabihin yung 52 million, isang year lang po yon. So, kung 10 years po yung 2000 to 2009, multiply the 52 to 10. So, 520 million yung isa naman 200 million bar soaps. Oh. During this time, ano yung uso? Yung glutathione, kojic acid era ang tawag. Yan. Yung 98 million naman, which is from 2010 to 2019, 10 years ulit ito, nag-boom ng 98 million. Ibig sabihin, pag i-multiply ng 10, that's 980 million bar soaps na nabili. Dito na po dumating yung mga, ang tawag ito, rejuvenating sets. Eto na po tayo ngayon sa 2020 to present. Ibig sabihin, 7 years pa lang ito. Pumalo na tayo ng 135 million. Kasama po dito yung Dove. Kasama po dito yung Belo, Essentials. Kasama po dito, lahat po ng bar soaps na merong whitening agent. Although, sa amin sa bahay, gumagamit din kami ng Dove pang bata kasi mas gentle sa skin. Pero kasama po ito doon. Yung Olay, kasama din po. Yan. So, kung 135 million, i-multiply po natin sa 7, that's 945 million bar soaps na nabebenta. Alam niyo ba kung ilang population tayo today? Sabi po sa census, di ko na po nilagay, sabi po ng census, sabi sa Philippine Statistics Authority, as of 2024 census pa lang po ito, meron tayong roughly 112.7 million population. So kung kasama na po yung bata at saka mga matanda and mga lalaki. So kung meron tayong 112.7 million, ibig sabihin, ilang bar soap ang na uubos natin per year. Sobrang dami po, So, ganon. So, because I was praying, Lord, parang ang superficial kapag about beauty yung pag-uusapan. Parang masyadong, pang ibabaw lang, walang substance, walang bigat. But actually, when I look at the data, it's very, parang on the trend na talaga, na dapat laging may kojic, may pampaputi, may
may lotion, may sunblock, may ganon. Although we are not saying na ito ay hindi mabuti, sabi nga ni Pastor. Pero mamaya pag-usapan po natin. So, ba't ko po yan sinabi? Kasi nga po, to give you parang hindsight na ganito po kadami yung naghahangad na kahit pa paano ay, kasi yun yung standard ngayon, kailangan maputi ka eh. Pero before, sino ba yung tinatawag nilang goddess of beauty? Kalala niyo po sa Greek? Starts with A. Aphrodite. Sa Roman, ang katumbas niya ay si Venus. Pero sila po ay mga chubby-chubby po sila, hindi po sila mga sexing mga babae. Actually, si Mona Lisa, sabi ni Alpha, parang lalaki daw, pero hindi po, babae din po si Mona Lisa. Isa sa mga parang standard beauty rin si Mona Lisa. Pero, di ba nakita po natin, hindi po siya naka-filler, hindi po siya naka-nose lift. Pero yun yung maganda sa kanila before. Pero again, dahil nga sa trend tayo, yung trend yung sinasabi natin, no? So every now and then, nagbabago po yung standard ng beauty. No? So kapag ganun daw, paano? Paano na tayong mga Kristiyano? Wait lang, nasan yung introduction ko? Ayan, sabi po dito, the identity crisis today is that women are under more pressure than ever between social media perfection, which is the beauty industry, career expectations, the definitions of a beautiful woman changes every season. Yun na nga yung sinabi natin tungkol sa mga examples. Before, ganun yung standard ng beauty, ngayon na iba na. But if beauty is defined by trends, it will always be out of reach. Hindi natin talaga, hindi natin ma-hit yung box, hindi natin matitik yung box na maganda. Never talaga. Pero, sabi po ni Apostle Peter, sinulat siya dito sa text natin. Yan. So, what's the purpose daw po muna ni Peter nung sinulat niya yung epistle, yung letter nitong First Peter, itong ating text po natin. Ang purpose niya daw po, number 1, yan, it's an epistle containing hostafel, which is household code. Ibig sabihin, para malaman yung mga conduct ng asawang babae, asawang lalaki, ng anak, sa lipunan, ganyan. Ng mga slave, during that time, may ganun pa. Ano pa? Roman patriarchy and religious pluralism. Pag sinabing Roman patriarchy, dapat kung yung lalaki ay pagan, dapat yung asawa niya pagan din. So pag yung asawang babae ay Christian at yung lalaki ay pagan, ang tingin nila doon ay parang rebellion against the society. So, hindi pwede. Kailangan kung ano yung religion ng lalaki, dapat ganun din sa babae. And pluralism, sabihin, magpaparami. Kaya yung mga pangasawa, dapat same ng religion. Ano pa? Evangelism through conduct. Ito yung pag-uusapan natin. So, yan. So, what does true beauty really mean? Ano ba talaga yung ibig sabihin ng totoong maganda? Yung hindi yung pag pinunas mo yung mukha, wala ng makeup, wala na, hindi na maganda. Ano ba yung totoong maganda? Okay. Meron po akong create na 3 puntos dahil tayo ay born again. So, meron po tayong 3 puntos. Hindi po tayo pwedeng umapat. May iba po tayo. Master naman eh. So, yung number 1 po, true beauty is formational. Actually, I'm thinking about formative or formational. Kaso kasi pag formative, ibig sabihin early years of life yon. Kapag formational, ibig sabihin, parehas naman silang adjective. Pero pag sinabing formational, ibig sabihin, mula ngayon hanggang the days that you are living, merong pagbabago, merong changes na nangyayari sa iyo. Hindi dahil tumanda ka na, ayaw mo nang mag-accept ng changes, ayaw mo na mag-accept ng turo or ng correction. So, parang continuous yung development. Yan, pag-mold, ganyan. So again, yung true beauty daw is formational. Sabi sa verse 1, wives, likewise, be submissive to your own husbands. Gustong-gusto ito ni Cholo, mga ganyang verse eh. That even some do not obey the word,
they, without a word, may be won by the conduct of their wives. Ito po, itong verse na ito, yung they dito na sinasabi, ito po yung mga ito ba yung ano natin? Ay, wala. Ito po yung mga non-believer na mga asawang lalaki. So sabi daw, dapat daw yung mga wives mag-submit pa rin sila kahit yung asawa nila ay hindi talagang nakakakilala sa Diyos. Again, wala po itong walang condition. Hindi mag-submit ka kapag malaki yung sweldo na binibigay. Mag-submit ka kapag hindi humihilik yung asawa mo. Mag-submit ka kapag yung asawa mo puro magaganda lang yung sinasabi sa'yo sa pulpito. Mga ganon. So wala pong sinabi. So sabi po ito, wives, submit to your own husbands. Sabi niya, para daw, through your conduct, they may believe in the word that you are saying. Para sa ginagawa mo, matuto rin sila na, oh, tama nga, may tamang Diyos na sinusunod itong asawa ko. Baka talagang tama, parang ganon. Sabi rin po sa verse 4, rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Yan ay po sa NKJV or New King James Version. Kumuha po ako ng ibang version sa TLB. Yung in-underline ko na lang po, sabi po, they will be won by your respectful, pure behavior. Your godly lives will speak to them better than any words. Hindi mo kailangan sabihin na mali yung ginagawa mo, hindi tama yung ginagawa mo, dapat ganito, dapat ganyan. But by your actions, nakikita ng asawa mo and so he will know. Parang ganon. Dapat mas malakas yung actions kesa sa words. Although sasabihin ng asawa mo, maingay ka lang, madami ka sinasabi, pero let your actions talk. Ano pa sa TLB din po, yung gentle and quiet in spirit. Actually, sabi po sa Greek daw po, yung gentle, ang basta kanya ay pros, which means strength under control. It is the picture of a powerful stallion. Alam niyo po yung stallion? Hindi yung sa Red Horse, ha? Alam niyo po yung stallion? Yung kabayo na medyo mas malaki-laking bulas ng kabayo. So, ito po ay powerful stallion that has been tamed. Ibig sabihin, napaamo. It is not weakness, it is the power to remain calm when others are shouting. So kapag daw tahimik ka or kalmado ka, hindi ibig sabihin mahina ka. O hindi ibig sabihin wala kang alam or hindi ibig sabihin tama yung malakas yung boses. Hindi po. No? Ibig sabihin daw nung gentle na ginamit dito sa verse 4, ang ibig sabihin nun ay strength under control. Yun ang sabi ni Peter. Sabi pa po, sa Isaiah 52:7, ESV version po yung ginamit ko, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says, to Zion, your God reigns. In-underline ko po yung word na beautiful feet. Although hindi po ito literal na magandang paa. Ito po ay metaphor, ibig sabihin, pag-compare po ng dalawang magkaibang bagay directly, mas kinaluluguran daw po ng Diyos yung mga tao na nag-share ng gospel rather than from dun sa nag-show up lang o nagsasabi lang na I'm a Christian, I'm a born again, I attend to this church. Mas kinaluluguran ng Panginoon yung nag-serve and nag-share talaga, humahayo. Yun po yung sinasabi dito. And then sa Romans 10:15, ESV version din po, how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So hindi ibig sabihin maganda yung paa ni Pastor Nobem or kung sino mang mga tagapagsalita. Ang sinasabi po ay yung nagdadala ng salita, yun po yung tinuturing ng Panginoon na maganda or pleasing. Ayan. Gets niya po? Sana. Okay, so meron po ako itong isa pa. Sabi sa 1 Timothy 2:9-10, and the women should be the same way, quiet and sensible in manner and clothing. Kaya bang maging quiet? Parang hirap no? Pero yung quiet, again, yung quiet dito o yung gentle dito, yung sensible dito, ibig sabihin calm under pressure. Christian women should be noticed for being kind and good, not for the way they fix their hair or because of their jewels or fancy clothes. Sabi po yan sa The Living Bible.
Ayan. Sabi po sa na-research ko, sabi niya, real beauty doesn't demand attention. It commands respect. Mas maganda raw po na, yun nga, quiet pero merong control over the situation and you get to influence. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magsalita, do this, do that, attend this, go there, go here. Pero by your actions, nagkakaroon ng changes. Next po. Sa application tayo, determine a difficult situation in your life and choose to respond with a gentle and quiet spirit instead of words or control. Although sa ating mga nanay, parang napakahirap talaga na maging quiet and controlled and composed. Kahapon pa wala akong boses, so napamaos na ako. Sabi ko, sis, paano ba, hindi ko kung anong gagawin ko, baka wala akong boses bukas. Sabi ni sis na din, pag nagalit ka, kailangan kalmado ka lang, mababa na yung boses mo. Cholo, yung CR, hindi mo na naman plinash. Alpha, yung utos ko, kanina pa. Kailangan daw, mababa lang daw yung boses. Sasabihin daw ni Alpha, Ma'am, may sakit ka ba? Kailangan daw hindi sumisigaw kasi para So, yan. Kailangan gentle and quiet in spirit. Next po natin, ano po muna yung number 1? True beauty is formational. Next natin, true beauty is authentic. Alam niyo po yung authentic? Ibig sabihin, real, totoo, hindi kumukupas, pwedeng isanla, ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi class A, ano pa ba? Hindi, meron pang mga gano'n no? Class A, ano pa? Imitation, replica, hindi po gano'n. Ibig sabihin, authentic, real, totoo. No? Yun daw po yung totoong beauty. Sabi po sa verse 3, do not let your adornment, sabihin ng adornment, yung decoration or yung mga sinusuot natin, be merely outward, panglabas, arranging the hair, wearing gold, or putting on a fine apparel. Sabi sa verse 4, rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Kumuha pa ako ng ibang version, sabi sa TLB, do not be concerned about the outward beauty. Sa verse 4 naman, be beautiful inside. Ano pa? In your heart. That is so precious to God. Di ba pag totoo, iniingatan ninyo? Di ba pag bawag ginto? Minsan lang natin suotin kapag may mga okasyon kasi baka mawala. Kasi iniingatan natin. So ganun din daw po. Ganun din daw po yung, ganun yung pagtingin sa atin ng Panginoon kapag totoo yung nasa puso natin. The Lord sees us very, very precious. So precious. Yan daw po. Sabi ni Alpha, speaking of authentic, sabi ni Alpha nung nakaraan kasi binilihan ko siya ng matcha. Sabi kasi ng pinsan ko masarap daw pero ako hindi gusto. Pero sabi niya magugustuhan daw ni Alpha, so pinatry ko. Sabi ni Alpha, Mama, anong ibig sabihin ng performative? Performative. Sabi ko sa kanya, ibig sabihin ng performative, ibig sabihin nagpe-perform ka lang, nag-show off ka lang, pero hindi talaga ikaw yun. What you do in the kitchen is not what you do in public. No? Yun yung pe-perform ka lang. Sabi ko, bakit? Kasi daw, may mga umiinom daw ng matcha na hindi naman nasasarapan, pero for the cloud chase lang, so nagmamatcha sila. So, tinanong ko siya, so performative ka ba? Sabi niya, hindi mama, ang sarap nga gusto ko pabili ulit. So sabi ko, tumigil ka na. Medyo mahal din pala yung matcha. So sabi niya, yun. Sabi niya, so again, let's not be performative. What we do in the kitchen, what we do in our household, let's be it in public also. Para hindi lang tayo nag-iibang tao bigla paglabas natin ng bahay or pagdating natin ng church. Let's be authentic. Dapat real, totoo. So, yun po. Sabi dito, by the way, basagin po natin yung thought na kapag naghikaw ka or nagpaganyan ka, ibig sabihin fake ka na. Hindi po. Sabi dito, Peter isn't saying it's a sin to be well-groomed. Hindi sinabi ni Peter na kasalanan ang maging maganda, kasalanan ang mag-invest sa sarili, kasalanan ang i-improve ang sarili. He is saying your order of priority matters.
So kung nagsispend ka ng 60 minutes mag-blow dry ng hair, mag-makeup, and then you spend 6 minutes sa devotion, parang wait lang, nagkakaroon ng lopsided. Tinanong ko sa Cholo, anong ibig sabihin ng gapak sa tiles? Ang sabi niya, ang ibig sabihin ng gapak ay hindi pantay or hindi maayos yung pagkakalapat. So parang ganun din daw po tayo. On the outside, parang pantay, but on the inside, gapak. Tama ba? Gapak. Yeah, gapak. So dapat daw po hindi ganun. Yung priority should be the Lord first. Again, hindi po masama na mag-beautify. Pero dapat, as much as sabi niya kung gaano katagal yung ini-spend mong time, invest in the Lord as well. Charm is deceitful. Sabi po ito sa, anong verse ito? Sorry, hindi ko nagbigay. Sa Proverbs 31:30. Yes. So si Proverbs 31 po, siya po yung tungkol sa babae na masinop, masipag, tahimik, gumagawa ng tahimik and everything. Pero yung secret niya ay nasa verse 30. Ito po yun. Charm is deceitful and beauty is vain, but the woman who fears the Lord is to be praised. Yan. Pwedeng deceitful, pwedeng nakakapanloko. Hindi naman palagi, pero pwedeng madalas nakakapanloko yung ganda. Pero yung babae o yung nanay na merong Diyos sa buhay, yun ang talagang kinaluluguran ng Panginoon. The Greek word Peter uses for adornment is cosmos. Yun po yun. From which we get the word cosmetics. It refers to an orderly arrangement. Ibig sabihin, maayos na pagkakasalansan or maayos. Yan. Yan daw po yun, yung root word niya. Ito na nga po yung Proverbs 31:30. Again, charm is deceitful and beauty is vain, but the woman who fears the Lord is to be praised. So, ESB po yan. So, application na po tayo. Be intentional with your spiritual growth, like prayer time, studying the Word, being kind, being patient, being a giver, being a listener to sa mga kapatiran na namang problema or may dinadala, pwede din yon. As you do in personal grooming or selecting clothes, kung gaano kakatagal kung hindi man clothes, sa sapatos, sa bag, sa makeup, dapat ganun din daw. Mas well-invested ka sa spiritual growth rather than the physical growth. True beauty radiates. Pag sinabi pong radiant or radiates, ito po ay synonymous word ng beauty. Pero yung beautiful po, ibig sabihin maganda yung mukha. Pag radiant, ibig sabihin maganda and parang blooming. Yan, parang nakasmile ka na kaagad. Yan. Ayun. So, true beauty radiates when your actions define you more than your OOTD. Alam niyo po yung OOTD, nanay? Ano po ibig sabihin ng OOTD? Outfit of the day. Dapat daw, mas nag-radiate. Ibig sabihin, mas nag-glow yung totoong beauty with your actions more than your OOTD. Kasi palagi na lang yun, bagay ba to? Bagay ba yan? Ganto, ganyan. Lagi na lang, anak, okay lang kahit hindi ka sobrang maganda lagi. Sabi ko sa kanya. So, next po tayo. Agad. Papahulaan ko pa nga eh. Number 3 na po ito, di ko lang na-edit. True beauty is timeless. So, sabi po sa verse 4, rather let it be hidden person, ginananday ko lang po yung incorruptible beauty. Timeless, ibig sabihin, hindi kumukupas. Parang authentic din po ito. Ibig sabihin, hindi siya bound ng time, ng panahon. Kahit ilang years pa ang lumipas, it will remain as beautiful as it is. Po siya, incorruptible beauty, sabi sa NKJV. Sabi naman sa verse 5, for in this manner, in former times, the holy women who trusted in God also adorned themselves, being submissive to their own husbands, as Sarah obeyed Abraham. Alam niyo po kung ilang taon na si Sarah during this time? 90 years old na po siya, but she is still being described as one of the most beautiful women during her time. 90 years old po Di at kung yung taon sila nanay dito. So maganda pa rin talaga siyang dinidescribe. And also, sabi niya,
Whose daughters you are if you do good and are not afraid with any terror. Yung any terror dito, I believe ito yung kapag may nakita ka na agad na wrinkles dito, di kaya may fine lines dito, di kaya nagsasag na yung ano, parang takot ka na kagad, naku, hala, tumatanda na ako, teka lang. So, yun daw po yun. Hindi ka daw matatakot. So, I think, yun po yung pagkaka-assume ko dito. So, yan. Sabi po sa TLB, sabi, be beautiful inside in your hearts with the lasting charm. Mas tumatagal na ganda. Sabi naman po sa verses, deep beauty was seen in the saintly women of old. Sabihin, yung mga naunang mga kababaihan, like si Sarah. And if you do the same, you will be following in her steps. So ano po ba yung ginawa ni Sarah? Nag-obey sa Lord and nag-submit sa kanyang asawa. No? And in return, she was blessed with beauty, timeless beauty. Sabi po sa NASB, New American Standard Bible, but it should be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. Alam niyo ba ibig sabihin ng imperishable? Nakakita na po kayo ng track nakalagay, perishable goods. Ibig sabihin, nasisira, nabubulok kagad. Gusto niyo yung ganda na hindi nabubulok? Yung ganda na laging fresh, laging sariwa. Sabi po sa NASB, hindi nabubulok na quality. So, yun po siya. Gusto natin yun, no? Sabi sa NIV, rather, it should be that of your inner self. The unfading, let's take note of the word unfading, beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Yung unfading daw po dito na ginamit ni Peter is the same word being used to describe the inheritance, our inheritance in heaven. Ibig sabihin, hindi kumukupas, hindi nawawala, hindi nagde-degrade, hindi nagde-depreciate, unfading. Katulad din daw po ng inheritance natin sa heaven. This means a woman's godly character is one of the few things she can take with her from this life into eternity. Pero hindi yung ngipin, Pastor, may iwan yung ngipin eh. Pero, sabi, yun daw godly character natin. That's the only, one of the few things, very, very few things we can bring from this life to eternity. Gusto niyo yun? Diba? Okay, meron ako itong table. Ito po yung aspect natin ng trendy and ng timeless. Ibig sabihin, how do we differentiate one from another? Yung focus daw po ng trendy, outward appearance. Ang focus ng timeless, heart and character. Yung duration, ibig sabihin, gaano katagal tumatagal kapag trendy. Ibig sabihin yung, trendy? Sa Tagalog yung trendy? Yung uso. Fades with age, di ba? Every now and then may nauuso, may nagtitrending. After a month or a year, wala na, iba na naman. Pero yung timeless grows more radiant. Again, yung radiant is synonymous word for beauty, pero mas maganda, mas level up na version ng beauty. Ano yung source natin? Sa trendy, ang source niya ay fashion and yung trends. Ang source naman ng timeless beauty ay yung fear of the Lord. Sabi yan sa Proverbs 31. Ano pa? Yung value. Ibig sabihin, anong halaga? Anong halaga nung trendy? Superficial and often deceitful. Madalas nakakapanlin lang. Di naman palagi, pero madalas pang deceive lang talaga siya. Wala talaga siyang weight, wala siyang bigat. Pero yung timeless beauty, ano yung value niya? Very precious to God. Sinabi po yun sa verse 6. 4. Okay po? So, yan. So, sabi po sa Psalm 139:14, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Alam niyo ba itong verse na ito ay very, very common sa mga Sunday school. Sa mga Sunday school kids. Baka memorize pa nila yan kaysa sa inyo. Pero sana memorize nyo din po. Every time tayo, mga kababaihan, nafe-feel natin na parang hindi ako maganda today. Parang hirap ayusin ng buhok ko today. Parang ang laki ng tigyawat. Pag ako nagkatigyawat sa ilong pa talaga,
pag ako nagkatigyawat, kailangan sabihin ko sa sarili ko, I praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. Ito yung works ng Lord. My soul knows it very well. Sabi, dapat daw, yun yung maging, natin, parang, panghawakan natin every time we feel na, parang, ginagamit ng kaaway yung wrinkles ko, Ganyan. So, meron po tayong application. External physical appearance fades. Inner character and spiritual virtues endure and grow more radiant over time. So, nagpe-fade, nawawala yung external beauty, pero yung inner character, yung value, yung faith mo sa Lord, yun, hindi yun nawawala. And nag-radiate pa yun over time. So, dahil teacher ako, meron tayong review. So, bago ko i-click kasi wala yatang baka mag-ano. Actually, itong kinuha kong points, talagang isip ko, Lord, kailangan bigyan mo ako ng topic na suited para sa mga nanay and sa mga hindi rin nanay, dahil sa mga lahat pang kababaihan. Baka mamaya kasi merong di magustuhan yung sasabihin ko, ganyan. Sabi ni ano ka ba, kailangan gawin mo na, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Kasi may isa o dalawa dyan, hindi talaga mag-yes, and it's fine. And so, mula sa kanya, na-inspire ako, kaya ang ating acronym ay, sorry. Ang ating acronym ay number 1. Ano nga yung F natin? True beauty is formational. True beauty number 2, A is authentic. And finally, letter T, true beauty is timeless. So yan, check mark daw natin yan. Check ba, sis Ne? O, dapat tayo ay fat Christians para ma-sure natin. Dapat hindi lang outer, kundi we have to be fat Christians spiritually para ma-check natin really if inside meron tayong laman. Hindi lang tayo box na binalot pero walang laman. Let's go for our conclusion. True beauty and spiritual influence come from a gentle and quiet spirit rather than external status or fashion. Submission is not a sign of inferiority, but as a voluntary act of trust in God's sovereignty, modeled after holy women of the past. Last one po, true beauty is found when a woman stops looking into the mirror of the world. You see Snow White, mirror, mirror on the wall. Sabi ni Snow White, di ba? Yung totoong beauty daw po ay nagsisimula kapag ang babae ay tumigil sa pagtingin doon sa mirror ng sanlibutan and starts looking into the mirror of the Word, which is God. So, ayan po. Happy Mother's Day po, beautiful women of God. Ngayon po ay papatunayan nila na maganda talaga sila. Magpe-present po yung ilang kananayan natin para ipakita kung kanino nagmana yung kanilang mga anak. Pagdating lalo na sa music. Magpe-present sila. Then after the presentation, we will call all the ladies na may asawa. May asawa ba? Paano si Jane? May anak naman si Jane. No. May anak si Jane. At least may asawa. Kung walang asawa, may anak si Jane. Maraming anak. Para ipanalangin natin sila. So, tawagin natin yung, ano ba to? Yung magbabanta sa atin. Nagbabanta. Sabi nila, mag-isip naman tayo ng kakaibang presentation. Ang maganda